Good morning! As usual, late na naman nagising kami. Alas 9 na nagising. Kasi hindi nga siya diba, si Zeb ang alarm ko. At lately, ewan ko ba't ang late na nagising nito. So, alas 9 na ako nagising. Hindi ko na siya napaalmusal, kaya umiinom ng milk. Yan, and umulan, basa yung kalsada. Sabi niya, I might fall slowly, mommy. parang, dapat sinabi niya, you might fall, mommy. Hindi ako napag-change ng sapatos. Okay, let's go. Pauwi na ako. Bumili muna ako ng siopaw. Kasi parang kahapon naudlot yung pagkain ko ng siopaw. Nag-grade ako. So, siopaw for almusal today. Start na tayo magluto mga bangs. Ano tayo today? Tortang talong. Dahil we need to be gulay. And I'm gonna watch at the same time the last episode of 13 Reasons Why. I'm kinda hesitant, but well, malaki na ako. Ano ba? Anyway, so yan. Magigrill na ako ng aking talong. We're home the best. Ang init, grabe. 11:35 na. Isa na lang, last talong. Ito ko, and then we're done. Baka gutom na yun malamang si Seth kasi hindi siya nakapag-breakfast. So, today may natirang fish steak kagabi. So, init ko lang, and we're gonna eat. Natapos ko na pala yung 13 Reasons Why. Medyo bitin ako sa ending. Parang pinilit ba lang ba nila na 13 episodes lang yun? Kasi nabitin ako. Parang wala akong closure. Parang ano talaga yung nangyari in the end. Meron bang nanagot? Or, ay sorry, baka nag-spoiler ako. Pero, yeah, bitin. I'm bitten. Anyways, on to the next series. Ano naman? Ay, kailangan ko palang mag-backtrack ng aking mga pinanonood na current series. Kasi ano na ngayon, Wednesday. Tomorrow nga pala ako. Magko-collect na yung passport ko. Finally, is available na sa embassy. So, bukas ako pupunta ng embassy. Sabi ni Daddy, mag-half day na lang. Mag-half day daw siya. Hindi siya mag-leave. So, hindi talaga ako mag-off tomorrow. I'm sad. But in a way, okay lang din kasi I'm running low on budget na rin. So, pagka nag-off pa ako, pag lumabas ako, Diyos ko, minimum $50 eh. Minsan, alam niyo, minsan, ewan ko ba, sa pagkain ako talaga mas, feeling ko sa pagkain ako mas magastos. Alam mo yun, parang at the end of the day, pagka umuwi ako, pagka nag-off ako ganyan, kino-compute ko na $50 or $60 ako that day. Sabihin ko, hala, nakabili na ako ng ganito sa Sephora or nakaganto na ako. Pero wala. Lahat sa pagkain na pupunta. Pag nakakita ko, sarap yun. Lalo na pag may mga bago-bago ako nakitang stall, gusto kong itry. Minsan overpriced, pero yeah. Bakit ganon? Kayo din ba? Ewan ko ba? Basta pagkain. Wait, papatay ko muna to. So, ayun na nga. May sasabihin ako, ayun. Wait lang, babalik ko muna ang talong. Ano to? So, kagabi pinag-uusapan nga namin ni Daddy. Uuwi kami ng Pilipinas. This June. Kasi June yung ni Zeb, diba? June yung bakasyon. Tapos, pag umuwi kasi kami before, diba? Doon kami, every time na pag umuwi kami, doon kami nagstay sa parents ko. Nandun pa yung kwarto ko, ganyan. Tapos, and yung previously, pag umuwi kami, yung yaya ni Zeb before, kasi dati yung yaya ni Zeb, so yaya ni Zeb, tapos umalis na kami, diba? So yung yaya ni Zeb, naiwan sa bahay namin. Tapos, so pag umuwi-uwi kami, ang nangyari, so parang nagiging ko siya. Tapos, basta, hindi ko alam kung bakit, basta lumipat yung yaya ko sa ate ko. So, siya nag-yaya sa mga anak ng ate ko. Tapos, in the end, parang medyo nagiging palpak-palpak na siya. Umuwi na. Pinauwi ba ng ate ko? Or siya nagsabing uuwi siya dahil alam niya palpak siya. Umuwi siya ng January this year. Umuwi na ng probinsya.
Tapos, kasi dati, kahit lumipat na siya sa ate ko, pag umuwi kami sa Pilipinas, hinihiram ko siya sa ate ko. Sabi ko, for the entire time. Minsan, isang linggo lang naman kami, ganyan. Tapos, syempre, ako papaswerduin ko siya for that week. Eh, ngayon, itong uwi namin ng June, baka 2 weeks kami. Parang i-maximize namin bakasyon ni Zeb. Sabi ko, paano na yan? Wala na si Yaya Sel. Kung nanonood kayo ng mga vlogs before, nakita nyo na si Yaya Sel sa vlog ng mga baby pa si Zeb, or every time umuwi kami ng Pilipinas. So, kaya ko, paano na wala si Yaya Sel? Eh, sabi ko, pag uwi kami, wait lang. Kasi sa bahay namin, ang nakatira na lang, mama ko, papa ko, tsaka yung kapatid ko bunso. Which is, kaya niya na yung sarili niya. So, yung technically, yung mama at papa ko na lang. Pero hindi na sila, parang sumuko na lang sila maghanap ng kasambahay kasi kung hindi palpak, alam mo yun, diba, pag sa ganyan, kukunin mo sa probinsya, babayaran mo yung babayaran mo yung pamasahe, which is minsan di rin birong mahal. Babayaran yung pamasahe, but after makita mo, palpak magtrabaho, or sila mismo yung aalis, parang diba, ginamit ka lang para makaluwas ng Maynila, mga ganong drama ba. So, parang nag-give up na sila, mama ko, na kumuha ng kasambahay. Tapos, sabi din ng papa ko, okay na rin na nila, dalawa na lang naman sila inaasikaso nila. So, yun, sabi ko, ini-imagine ko, pag umuwi ako, kahit katulad dati, nung wala akong yaya, totally ako, tsaka si Zeb lang nun. Tapos, yun, nandun ako sa bahay namin. Siyempre, wala namang ibang yung mama ko, hindi ako. So, ako pa yung nag-i-in-charge din magluto sa tanghali. Minsan, tinutulungan ng mama ko, minsan, ako lang. So, sabi ko, Diyos ko, pag umuwi tayo, parang hindi rin ako bakasyon. Kasi imagine ko na yung gagawin ko. Sabi ko, magluluto din ako doon. Tapos, maglalaba din ako doon. Alam mo yun? Sabi ni daddy, so, huwag na lang. Kasi, ini-imagine ko, para saan yung bakasyon? Hindi ako nagbakasyon. Tapos, di naisipan nga na, kasi yung si Yaya Sel, friend ko sa Facebook, friend ko sa Facebook yun. So, kagabi, minessage ko. Kaso, nung nakita ko, 9 hours ago pa yung active niya. Eh, yung kasambahay ng ate ko, kamag-anak niya kasi yon, si Yaya Sel. So, sabi ko, ate, patanong mo kay ate Nora, ganyan. So, yun, natawagan daw nila kaninang umaga. So, nakausap si Sel. Tapos, pumayag naman na ganun. Ayun lang, syempre. Sa mahal ng pamasahe, 4,000 balikan. Tapos, syempre, yung sweldo pa niya. So, para sa loob ng 2 weeks na bakasyon namin, medyo malaki din yung gagastusin. Pero, di bali na at least mababakasyon. So, bali nating final, pumayag na siya. Pero, hindi ko pa siya talaga nakausap. Tinatry ni ate ko na tawagan ulit kanina para nga sabihin na, kasi sabi ni ate ko, papaloadan ko. Wala daw kasing load. Papaloadan ko para magkausap kayo. Eh, tinatry niya kaninang tawagan, cannot be reached. So, hindi pa confirmed and marami pang pwede mangyari. Alam mo naman, minsan mga ganyan, biglang ayaw payagan na asawa, ganyan din. Dati, gusto ko din siyang dalhin dito. Ayaw payagan na asawa. Tapos, nung nalaman ko din yung mga requirements, komplikado sa kanya. Tsaka, feeling ko hindi siya pasado kasi, kailangan 8 years education. Eh, hanggang grade 6 lang siya. Tapos, hindi pa siya nakagraduate ng grade 6. So, yeah, sabi ko, mukhang malabo ko siyang makukuha kahit na gusto ko siya. Ayun. Tsaka gusto ko din na siya yung makuha ko kasi kilala na siya ni Zeb. And hopefully si Zach matandaan pa siya. Kasi para yung, for mga days na magde-date man lang kami ni Daddy, iiwanan namin sa bahay. At least kilala nila si Sel. Kasi sinabi na ate ko, what if si ganito yung dating yaya din namin? Na friend din namin sa Facebook, so baka available. Sabi ko, okay din sana yun. Kaso nga, tsaka mas malapit, taga Pampanga lang ata siya. Kaso nga, hindi na siya, yaya ko yun, ilang buwan lang si Zeb. Pagkapanganak ko ata eh. Oo. Pagkapanganak ko parang, basta ilang buwan lang si Zeb noon. Tapos, yun, si Sel dumating yun, March. 1 year, 1 month si Zeb. So, medyo, na yung makakaalala na si Zeb. Yung isang yaya, sinasabi na ate ko, baby pa nun si Zeb, kaya I don't think maalala niya yun. So, yun lang, FYI.
Pero excited na rin ako makapagpahinga. Pero hindi ako excited kasi June, bagyo season. So, sabi ko baka nasa Pilipinas nga kami pero baka kulong naman sa bahay. Siyempre, baha-baha and all. We'll see. But anyways, kain na tayo. Eating time, guys. Right now, si Sis Mai nag-comment about, wait lang, yan. About, yung potty training ni Zeb. Ano may na-mention kahapon? Basta kasi si Zeb nga, although, na siya, aware na siya, lalo na pag puno na yung diaper niya, or may pupo siya, magsasabi talaga siya, wash pupo, or pagka puno ng diaper niya, change diaper. Pero, hindi pa siya willing sa toilet mismo magpupo or magwiwi. Like, nung Sunday, actually talagang naubusan talaga siya ng diaper. So, sinabi ko kay Zeb, meron pang isang reserva nandun sa diaper bag niya. Nasa school bag niya. Sinabi ko kay Zeb na, no more diaper. Tapos sabi ko, sarado. The grocery is closed. We cannot buy. Bababla. Kasi sinasabi niya, buy diaper. Sabi ko, no. Tapos sabi ko kay Daddy, try natin na na wag pag-diaperin. And hanggang sa nakatulog ako, si Daddy nap time yun eh. Si Daddy sinuotan din ng diaper. Pero yun nga, nung sinabi ko na walang diaper, kaya nagwawala, nagagalit. Tsaka ewan ko, parang around 2.5 years old yun, nung ayaw niya nang hindi siya naka-shorts. Ayaw niya yung parang shirt tsaka diaper lang. Dati naman okay, ewan ko bakit all of a sudden kailangan naka-pants. Pants ang tawag niya. Pants! Hindi pwede, hindi na siya pumapayag ng naka-diaper lang siya. So, anyway, kasi nabasa ko yung comment ni Sis Mai. At sakto, nagpupo si Zeb. So, after niya magpupo, excuse me, kumakain pala ako, no? After niya magpupo, so, sabi ko sa kanya, itatry ko ulit yung sinasabihin ko na wala ng diaper. So, Zeb, got no more diaper, ganyan. Although, kita-kita niya nandun, sinasabi ko kay Zach yun, it's too small for him. So, at first, nagalit siya, buy diaper, pero nadidistract din kasi nanonood ng TV, diba? So, sabi ko, itatry ko. So, ngayon wala siyang suot na diaper. Sinortan ko siya, tapos maya-maya, nagagalit nga. Sabi niyo, diaper, hinubad niya yung shorts niya. Pero, yun pa rin pinaniningan ko, sabi ko wala. So, ngayon, nakahubad lang siya. And hopefully, hindi siya umihi dun. Tingnan natin. Gusto ko na siyang matrain kasi din, diba, pag mag-school na siya, ang dalagang school, kailangan potty trained na siya. So, si Zach, parang gusto ko nang simulan si Zach. Kasi meron ako nakitang kay Zach, signal, pagka nagpupupo siya, gumagano, shake siya. Hindi ko lang paano kayo demonstrate. Basta nag-up and down siya, gumaganyan siya, pag nagpupupo siya. So, pag next time makita ko siya ng ganun, itatakbo ko siya sa CR and doon ko siya papapupuin. Okay, ang ganda ng topic ko talaga. Anyway, kain tayo. So, eto ang ganap mga bes. Hindi inaasahang potty training day 1. Unexpected to. So, diba nga, hindi naka-diaper si Zeb. Tapos, sinuotan ko na lang siya ng brief niya. Meron siyang brief na binili ko. Nasa Pinas pa kami nun. Pero malaki pala yung size na nabili ko. So, ngayon, tama-tama lang kasya lang sa kanya. So, sabi ko, just wear your underpants. Tapos, nakita niya yung pajama niyang Diego. Gusto niya ring suotin. So, naka-brief siya, naka-pajama, ganyan. Nag-go, if you want to wee-wee, tell mommy, nag-yes naman siya. So, ayun na. Mahiga na. Si Zach nakatulog mga 1:45. So, nakahiga na kami doon. Tapos, papaantok na lang. Si Zeb, paikot-ikot sa kama. Hindi ko alam kung bakit. Naglatag din ako ng towel sa kama. Just in case, merong mag-absorb muna bago mapunta sa kama itself. May mattress protector din yun. So, anyways, paikot-ikot si Zeb. So, ako naman nagtutulog-tulugan na nga. Maya-maya, naramdaman ko siya gumagalaw. Nandun siya sa edge ng kama, pababa ng kama. Tinanggal niya yung pajama niya.
Tapos bumaba ng kama. Sinusundan ko lang ng tingin, hindi niya alam na gising ako. Sinundan ko, tinanggal niya yung pajama niya, tapos bumaba siya ng kama, punta siya sa cabinet. Bubuksan niya na yung cabinet, biglang ayun, narinig ko na yung tulo ng ihi sa floor. Eh, diba may mga rubber mat kami doon. So, ayun, napatayo ako. Eh, sakto si Zach nakadede. Halos kakalatch na lang sa akin kasi naalimpungatan siya. So, syempre, I had to remove yung pagkakalatch niya. Hindi nagising si Zach, iyak, habang si Zeb, yung punasan ko yung ihi niya sa sahig, tapos yung rubber mat. So, ito yung iniiwasan ko. Kaya, siguro in denial pa ako na start ng potty train si Zeb kasi mga ganitong pagkakataon yung ayoko. Pero alam ko, sa simula lang naman yan. So, since sinimulan ko na ngayon, i-push ko na to. Ano to? So, ayun, basa yung sahig at ang mga rubber mat basa. Pero hindi ako, kumalma wala ako sinabi sa kanya. Pagkatapos ko na lahat, nahiga kami ulit. Kasi syempre, gusto ko nga mag-nap siya. Sabi ko, if you want to wee again, you tell mommy, okay, we're gonna go to the toilet. Yes naman siya. Tapos yun, I tried, pinadede ko ulit si Zach. Wala. Ayaw, dilat na dilat ngayon. Dilat na dilat silang dalawa. Si Zeb ayaw din matulog. Siguro kasi naninibago sa feeling. So, sige, kung ayaw niyong matulog, edi wag. Sabi ko, lalabahan ko na itong inihian na yung pinampunas ko sa floor. Tapos, yeah. Okay, another labada day today. Humingi si Zeb ng gatas. It's 4 o'clock. Magpo 4 o'clock. Baka makatulog. Yung sabi niya, nap time, nap time. No, it's not nap time anymore. It's 4 o'clock. Anyways, I'm gonna make, ang tagal na nito, siguro man okay pa to kasi nasa freezer naman siya. Itong glutinous rice balls, cherva. Nagyayalo talaga siya, te. Ano to? You know, merong colored, merong white lang. Dati, nung nag-crave ako ng ginataang bilo-bilo, ito yung binili ko kasi tamad ako mag-bilog-bilog kasi ano siya ganun siya. Yun siya, alam nyo na yun. So, tapos hindi na naulit. Ngayon, meron kasi, kaya may ganito dito kasi meron talaga silang tinatawag na ganyan. Wait. Yon, wait. Yon. Na, tang yuan. Hindi ko pa sure kung paano siya lutuin. Pero, alam ko, yan na siya sa tubig na merong asukal. Ay, meron din palang parang pandan leaves. Kaso wala ako nun. Anyways, yeah, I'm gonna try to cook this. Gusto ko na kasi magbawas ng mga laman sa ref para paglipat namin. Kahapon pala, pinost ko itong mga items na to for donation. Yung carrier, itong mga laruan, mga stuffed toy, tsaka itong sapatos. Bigay ni auntie to, yung landlady namin. Hindi ko naman din napagamit kay Zeb. Tsaka kay Zach. Ano din siya, pre-love din siguro sa apo niya. Anyway, pinost ko kahapon dun sa Facebook group ng mga nagdo-donate. And meron may gusto. And nag-text na nandito na siya sa area. So, pipick upin yun na to. Yes, mga kapawas na nagamit. What are you? Superhero. Superhero? Yes. But that's a mask for girls. Look, it's a butterfly. It's butterfly. Is it a butterfly? Pink. I think Mommy pink. Wait. Later we will go somewhere fun. Do you want to go somewhere fun? Yes. Okay, so we have to wait. Mommy's just waiting for her friend. We're gonna give away some of your toys, okay? Yes. Because you don't need so many toys, right? Yes. Some babies they don't have toys. Diba, Zebby? Huh? Some babies they don't have toys. They cannot buy toys, so we're gonna give it to other babies, okay? Is Yes. that okay with you? Yes. All right. Where are we going? Water playground. Water playground. Okay. Damit ko na yung mami kumuha. Pinaakyat ko na dito sa bahay kasi nag-ayos ako ng radali namin. Dadali ko na ito sa water playground para mapagod. For sure, knock-out to na maaga mamaya. Ang init, best. At actually, looking forward din ako. Gusto ko magtampisaw sa tubig dahil sobrang init. So, yan. Let's go. Doon yun sa mall yung nanood. Pinagtungodan namin ng sine. Okay, distance lang. We're here!
Where's your pail, Zach? Zach, where's your pail? Where's it? There. Zach's here. Zach's here. Zach, your pail. Get it. Get water, please. Alam niyo ba guys, I just got the first public humiliation. Kasi nung umalis kami, hindi ko na sinuotan ng diaper si Deb. Kasi sabi ko, papunta naman na kami dito. Hindi ko na siya sinuotan. And, buka na kasi nitong mall, bread talk. Sabi ko, bibili akong ano. Oh, they're swimming? Sabi ko, bili akong tinapay para makapag-merienda rin kami while nandito. Although lang ko bawal food dito. So, ayun. Bumibili kami ng donut. Biglang si Deb humihingi doon sa bread talk. Nakakaya. Sorry na lang ako ng sorry. Tapos yung auntie, minap niya na lang. Buti na lang. Kasi kung hindi kami nag-stop over, maabutan kami. Yung wall kasi carpeted yung side nila. Maabutan kami doon sa carpet para mas nakakahiya. Mas mahirap linisin. So, yun. Pabalik, kailangan lagyan ko ng diaper. Baka kung saan na naman abutin. Okay, anyway, pumili akong donut sa sa bread talk, saka ice Milo. Merienda tayo. Merienda na kami dito sa gilid. You want to bite pa? Yummy donut. Yes. Nahanap. I want donut. Okay. Yay! Tinamad ako mag-totally magpakabasang-basa kasi ayan yung palitan, no? Ang baba. Ito ang daming tao. Dalawa na yung bata, nakasama nila, pero ang dami nilang kasamang matatanda. Siyan pa? Bite? Bite. Kaya ayoko magbasa. Basa ako pero hindi naman totally pwede pa ako umuwi ng ganito. Uh-oh! Uh-oh! Ano na, best? Isa't kalahating oras na kami dito, Mag-iisa't kalahati. Ayaw pa. I'm not yet done, sabi ni Deb. Wow. Hintayin ko siyang mag-done talaga. And in fairness naman si Zach, hindi siya nilalamig. Unlike nung last time na nanginginig siya. Ito, parang ayaw pa din magpabihis. Hey! Good luck to us. Okay, we're back na guys. It's 6:25 na. Magsasampay pa ako ng aking second batch ng labada. Tapos, yung mga basa, isasalang ko din. Okay. Buti na lang, may dala na naman akong pang-bribe. Kung hindi kami matatapos. Hindi kami aalis doon kung wala akong dalang pang-bribe na pagkain. So, yun lang ang rason kung bakit sila pumayag na umalis na. Anyways, let's do this first. I'm tired. Ako yung tired si Zeb. Sabi ko, habang naglalakad kami, naka-diaper siya. Meron kasi talaga siyang diaper dun sa bag. So, kasi nga sabi ko, baka mamaya habang naglalakad kami, magka-aksidente na naman. So, sinuotan ko. Tapos habang naglalakad na kami, so, nasa labas na kami ng mall. Sabi ko, tell mommy if you need to go to the if you want to wee-wee. Tapos, sabi niya, nag-yes siya. Tapos siguro napaisip siya. Sabi niya, bakit? May diaper yata ako. Tapos nakakatawa in the middle of doon sa labas, hinubad niya yung shorts niya. Chinek niya. Sabi niya, I have diaper. Tawa ko ng tawa. Sabi ko sa kanya kanina, hubarin natin. Let's take it off, So, hindi ko alam kailan ko siya tatanggalin or kung mapapatanggal ko sa kanya.
Hindi pa siya nagsasabi. Although alam niya, pagka puno yung diaper niya, nagsasabi siya na change diaper. Pero yung moment na naiihi na talaga siya, hindi pa siya marunong magsabi. Parang natutulala siya. Kanina talaga, napastop na lang siya dun sa ano. Akala ko kung ano. Ay, nako, embarrassing moment today. Anyways, ako'y lapot na. Maliligo na ako. Ay, salang ko pala muna to. Ay, magsasampay nga pala ako. Kain na tayo, guys. It's 8:20 na. Wala pa si Daddy. Nasa work pa. Tapos ito si Zeb, nag-aaya ng grocery. In-expect ko by this time, inaantok na. Pero wala pang kabakas-bakas ng antok. Diyos ko, Lord. Nang oras kayo matutulog dito, we'll see. But anyway, let's eat. Okay guys, I think I am gonna end the vlog. Ito, inaantok na to. Okay. You want to sleep na? Kiniklear pa yung higa ako. Where? So, yeah. Hindi ko naman ng oras makakaway si Danny. But, see you tomorrow. Say bye first. Say bye. Say bye. Bye. Bye, kiss. Say night-night. Subscribe. Okay, bye guys. See you tomorrow. Thanks for watching. Bye. Say bye. Okay.